Grabe sa Davao City ang tindi ng pagbaha at meron pang nasawi. Si Miss Ana Solis, makakausap lang po natin mula sa Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Siya po'y hepe ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, si Miss Ana Solis. Alright, Ma'am Ana, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong panahon. Good morning! Yes, magandang umaga po Sir Ricky at sa lahat po ng nakikinig sa DCXL. Good morning po. Good morning. Salamat pong muli sa inyong pagpapaunlak sa atin. So ito pong pinaghahandaan, pinagsamang epekto ng habagat, tapos may Super El Nino. Siguro una, pakipaliwanag nyo nga ho itong weather phenomenon na ito sa amin, Ma'am Ana. Opo. Well, sa ngayon po ay nakataas pa rin po yung ng DOST Pag-asa, yung El Nino Alert. So, ibig sabihin po, anytime po ay posible po tayong mag-elevate at magdeklara ng El Nino at mag-issue ng El Nino Advisory number 1. Sakali pong masatisfy po yung ating minomonitor na ongoing paparating na El Nino. So, ibig sabihin po, Sir Ricky, ito ay sasabay sa ating habagat season. Okay. And usually po, kapag pre-developing El Nino during habagat season ay reversal po yung nangyayari sa ating mga pag-uulan. So, ibig sabihin po ay medyo mas heavy rainfall yung ating mga events na posible pong maranasan sa panahon ng habagat kapag may paparating na El Nino. And usually po, ang apektado po dyan is yung naandito sa western section ng Luzon area. Yung kabilang din po yung ibang areas dyan sa may Mimaropa at dito po sa may Panay, including Metro Manila. So, yan po yung mga possible po na posible mas madami ang ulan kaysa karaniwan sa panahon ng habagat kapag meron pong paparating na El Nino. And then after po ng habagat season, doon naman natin mararanasan po yung posibleng tindi ng reduction sa tubig ulan na pwede pong magkaroon ng dry spell or prolonged drought kung magtutuloy-tuloy po itong El Nino na ito. Ayun. So kumbaga yung shift to the extreme, Ma'am Ana, parang polarized masyado yung condition, no? Kasi nga parang nung bata rin ako, Ma'am Ana, pag El Nino, tag-init tag-init. Kulang sa ulan. Pero ito dahil sasabay sa habagat, so matinding ulan naman ang aasahan natin. Yes po, Sir Ricky. Oo. Kasi yung po kapag panahon ng habagat, yung pong ating hangin ay nagiging westerlies. Instead po na easterlies, nagiging westerlies. So, ibig sabihin po, kapag westerlies, papalayo sa atin yung hangin, yun naman pong habagat or yung southwest monsoon na galing dito sa may Indian Ocean, yun naman po yung maulan na magbibigay sa atin. So, hahagurin po niya yung habagat na yan dahil malakas nga po yung westerlies dito sa may dagat Pasipiko sa atin, sa eastern side ng ating bansa. And usually po, kapag yung mga bagyo at that time of the year, June, July, August, ay hindi pa po tumatama sa kalupaan ng mga bagyo. Nagre-recurve po yan. So yung certain position po sa may northeastern portion po ng Pacific, kapag dyan po ang position ng mga bagyo nagre-recurve, yan din po yung humahatak ng ating habagat that cause ng hatakin yung habagat at posibleng maraming ulan ang maranasan natin. So ganun po yung magiging possible na characteristics base po sa historical record natin. So ma'am, ito ay, kasi I was about to ask yung timeline, magsisimula ito ng June? Possible po, posible po. Oo. Pero yung percentage ng possibility ma'am, gaano kataas po? More than 92% po. Actually, may mga ibang models po na 98% po talaga yung probability. So, ibig sabihin po yung chance na talagang tuloy na po itong El Nino at kailangan po nating i-monitor dahil may mga ibang models din po na nagsasabi na it will become very strong El Nino. So, very strong El Nino po yung ginagamit ng Pag-asa na kategorya, hindi po super El Nino. Pero yun din po yung sinasabi nila na Super El Nino, pero sa categorization po ng Pag-asa at ng World Meteorological Organization, yun po yung pinakategorize natin as very strong El Nino. Ibig sabihin po, more than 2 degrees yung pag-init ng temperatura ng karagatan sa Pacific.
Ayun. So itong siguro media term ito, no, yung super, kasi alam niyo naman din sa media, ma'am, mamana Yes talaga. po. Oo, yung mga term na madaling kakapit din yung ating mga kababayan. Saka two words yung very strong. Oo. Opo, Pero opo. pag super, I don't know. Anyway, technical terms Opo. naman 'yan. Opo. Yes. So Opo, tama po. ma'am, ito ay sabi niyo historical ito. Nangyari na ba 'to sa ating kasaysayan dito sa Pilipinas? Yes po, ako ika-categorize po natin kung more than 2 degrees yung sinasabi natin very strong El Nino. So nangyari po yan during the 1997-98 El Nino, Ah, 1982-83, 1969-70. So marami na pong mga gano'n na mga category na more than 2 degrees po yung pag-init ng temperatura ng dagat. And opo. siguro po yung mga narinig natin na sinasabing super El Nino, may models po kasi na nagsasabi na more than 3 degrees or 3.5 degrees. So, ibig Ah, sabihin po talagang napaka-strong or very, very strong. Kaya po ang hinihahalin tulad nila is yung nakaraan pa during the 1870s na datos. So, ngayon po, nagkakaroon lang din po kasi ng mga hindi naman discrepancy kundi sa pagkakaiba ng mga baseline data. Kasi po nung mga 1870s, kokonti po yung greenhouse gas emissions natin during that time. So ang baseline po natin, hindi pa po masyadong mainit noon. Whereas ngayon po kasi may kasama na siyang global warming. Ayun. oo. So iba pa rin po yung kung i-associate natin itong very strong El Nino, kasama po kasi yung trend dun sa increasing trend ng temperature, global warming, as well as yung El Nino, which is natural cycle ng ating climate system. Oo. So kapag pinag-combine po yung epektong yon, so may mga models po na nagsasabi na ganun siya kainit Mm. base po dun sa nakikita nating comparison. Oo. At dahil iba ang kondisyon natin ngayon, dahil sa global warming, hindi accurate din kung sakaling magkukumpara tayo ng possible scenario na pwedeng mangyari, di ba, Ma'am Ana? Kasi, kumbaga, ang sunod ko kasing tanong dyan, ano yung mga senaryo posible nating kaharapin, no? Sa pananim, sa palayan, yung mga ganun. Pero, dahil nga iba, we cannot predict. Tama ho ba? We can predict, but then magkakaiba po yung posible o potential Oo. impact nito. For example po, nung time na yon, baka wala pa po tayong mga strategies or intervention Ayaw na naman. ginagawa dun sa mga sa mga sectors natin para po maibsan or mabawasan yung mga impact nito. But then ngayon po, marami na tayong mga interventions or strategies na posibleng at least mabawasan po yung epekto nitong El Nino. So yun po yung posibleng mga pagkakaiba Apo. kung paano natin magiging prepared. Siyempre noon wala pa tayong mga warning system, mga alert Mm-mm. system. So Mm-mm. ngayon meron na po. So ibig sabihin meron na tayong mga preparedness and interventions na ginagawa sa ngayon. Opo. So ang number one ho nitong maiisip kaagad nating epekto, Ma'am Ana, ay mga matitinding pagbaha. Ano ho? Initially, itong pag nagsama nga ho ito, habagat tsaka very strong El Nino. Yes po, at kasama pa po dyan, usually po kasi kapag merong El Nino, kokonti lang po yung bilang ng bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. But then kapag naman po ito ay pumapasok, ay usually po ay typhoon at super typhoon category. Wow. In fact po, noong 2023-2024, 11 lang po yung bagyo natin noong 2023, kung di ako nagkakamali. 11 lang po yung bagyo natin. Pero 7 out of 11 po ng bagyong pumasok sa atin, typhoon at super typhoon category siya. So, ibig sabihin po, possible po yung mga ganung scenario ngayong panahon ng El Nino po uli. Oo. At ang June, July, August, ilang bagyo ang average niyan, ma'am? Yung within that three-month period? So usually po June, July, August we forecasted 1 or 2. One or two? Sa July ay 1 or 2. Sa July po ay 2 to 4 yung ating bagyo po na prediction. Oh. Teka. June 1 or 2, July 2 to 4, August 2 to 4. So may Oh. mga possible po na nagre-recover yung mga truck or posible pong magkocross na lubhang makapaminsala din in terms of hangin and yung posible pong rain effective siya, maraming dalang ulan or posible din pong kokonti ang dala ng ulan pero yung hangin po ay posibleng lubhang makapaminsala. Oo. At ang sinasabi ninyo, kahit na walang bagyo, although historically yan nga, binabanggit nyo may average, talagang uulanin tayo because of this phenomenon.
Yes po, dahil Ayun. na din po sa formation ng habagat or Oo. intertropical convergence zone or yung mga low pressure system po, kahit Opo. walang bagyo. Opo. Ma'am, itong nararanasan ngayon sa ilang lugar, Luzon, tapos sa saan ba ito? Visayas, Mindanao. Mindanao. Po. Opo, ay ito na? Effect na ho ito nito? Hindi pa po. Hindi Ito po pa. ay epekto pa rin ng ating tag-init at nandito po tayo sa transition dun sa pagpasok ng ating tag-ulan. So usually po, mga localized thunderstorm activities po yan and due to easterlies. So ibig sabihin po, isolated lang po. Hindi po widespread pa rin yung mga ulan-ulan, kundi kung saan merong mga sobrang napakainit at marami pong convective activity or kaulapan. So Opo. localized effect lang po siya. Alright, sige. Sige, so ma'am, pero localized, pero yun yung sa part lang na yon. So kumbaga hindi naman siya normal, pero historically, ganun yung, may pattern na ganun, ano ma'am? Kumbaga, Yes po, meron po. Yes, Usually yes. po, ito ay last week ng April to first half of May. Ayun. And then papasok po tayo sa transition, papunta tayo sa tag-ulan. Oo, yun yung talagang historical pattern. Alright, so Ma'am Ana, two questions na lang, no? Two points bago kita po pakawalan. So ano po ngayon ang ginagawa ng ating pamahalaan with you recommending, of course, giving analysis para ho ito ay ma-mitigate natin yung mga effects po nito given na almost 100% na mararanasan po natin ito? Po. As early as March 2023 na March 23, 2026 nung nagpalabas po tayo ng El Nino Watch ay yung pinakamababa pong alert system natin sa El Nino ay nagkaroon na po tayo ng sunod-sunod na coordination meeting sa mga national government and concerned agencies and even po yung ating mga private sectors gaya po nun sa mga energy sector, sa health and water sector ng mga private institution ay nakikipag-ugnayan na rin po sila sa Pag-asa. So ibig sabihin po tuloy-tuloy po yung coordination meeting natin and yung pong sinasabi nating Task Force El Nino ay nandyan po yan at nagkakaroon po tayo ng mga meeting sa iba't ibang government concerned agencies. And in fact po, tuloy-tuloy po ito dahil ina-update po natin and nire-revisit yung strategic action plan for El Nino. So meron na po tayong ganong dokumento, yung National Action Plan or Contingency Plan for El Nino. Opo. So yun na lang yung babalikan at i-revisit ng iba't ibang sectors concerned po Opo, with opo. Pag-asa. Alright. At doon po sa mga nakikinig, nanonood sa atin ngayon na maaring ganun po, no? Anong gagawin? Ano mga posible namin paghahanda? Kasi na-imagine ko na naman, Ma'am Ana, ang kakaharapin po natin bilang isang bansa, no? Na maraming mga bahay na hindi naman strong yung foundation, yung mga landslide. Ma'am, ano ho bang natin? Of course, you are doing that, no? On your own. Pero paano ho ba mga paghahanda dapat tandaan po ng ating mga kababayan? Opo. So ito pong ating kakaharapin ng mga ganitong mga possible na mga unusual or extreme climate phenomena. So dapat po ay tulungan natin. It's a whole nation, a whole of government approach. So hindi po ito kakayanin ng gobyerno lang, hindi lang ng national, kundi ng subnational and yung ating pong mga kababayan. So in our own little way at lalong-lalo na po sa ating mga household. So kung ito pong mga lugar na ito ay bahain, so kailangan po ay makipagtulungan na rin tayo sa mga LGUs na linisin po yung ating mga drainage system kung ito ay mga flood-prone area sa possible. And syempre po, pagdating po ng mga possible na posibleng magkaroon po tayo ng mga dry spell or drought, ay kailangan po magtipid naman po tayo ng tubig. So maganda po kung merong mga rainwater harvesting technology na po tayo na posible po tayong mag-imbak ng mga tubig ulan at para sa panahon po ng tagtuyot or kakulangan sa tubig ulan ay meron pa rin po tayong magagamit at least dun sa domestic household natin na gamit. And also po, una-una din po ay makinig po sa latest update coming from the OSC Pag-asa together with our partners, mga media. At kailangan po ay maging mapanuri po tayo kung ito ay mga fake news or false information. That's right. Ako, kasama pa rin dyan. Pag-iingat sa fake news, no? So, para Ma'am Ana, no, parang kasi nga magta-transition, sobrang ulan, tapos yung tagtuyot naman, parang sinasabi natin, una yung survival, pero at the same time, naghahanda tayo para sa shift naman ng weather sa pag-iipon ng maraming tubig. Oo.
Yes po. si, And iba-iba po itong lugar kaya kailangan po ay yung update coming from DOST Pag-asa Yes. kung alin po yung mga lugar na maaapektuhan at Opo. posible pa po maaapektuhan sa mga susunod na buwan. pero buong bansa ito, Ma'am Ana, no? May concentration ba ito? Kumbaga ng matindi ang tama? Opo. Sa ngayon po, wala pa po tayong nakitang kung gaano katindi dahil meron pong mga areas po na syempre po dito sa Habagat, kita po natin yan. Itong mga mostly nasa Western Luzon area. Western Yun Luzon. po yung possible po, yung mga tinatawag na climate type 1, yung type 1 climate na mga areas po natin. And may mga areas din po sa Visayas, Mindanao na posible naman pong meron silang kokonti ang ulan. Oo. So, ganun po yung mga impact and then pwede silang makarecover, makabawi. And then sa mga susunod po naman ng mga buwan before end of 2026, yung mga areas naman po na inulan due to habagat, sila naman po yung posibleng makaranas ng reduction sa tubig ulan. So, yung kumbaga pwede siyang widespread pero hindi siya sabay-sabay. Okay. Nako, Ma'am Ana, maraming salamat sa inyong oras, information. Mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa DOST. Thank you, Ma'am. Good morning! Apo, si Miss Ana Liza Solis, Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief, ang atin pong nakausap ngayon.